Kabanata 751. Ang maharlikang watawat ng Regal Palace. Ang bawat pangunahing internasyonal na organisasyon ay nagtataglay ng sariling bandila o banner. Bilang pinakamakapangyarihang organisasyon sa kasalukuyan, natural lang para sa Regal Palace na magkaroon din ng isa. Bagaman, mayroon silang apat na magkakaibang disenyo ng bandila, bawat isa ay may iba't ibang kahulugan. Ang bawat isa ay naiiba sa pamamagitan ng mga kuko ng gintong dragon sa flip side ng bandila. Ang mga watawat ay maaaring may 9-clawed, 8-clawed, 7-clawed, o 5-clawed dragon na nakaberde dito. Ang lahat ng apat na bersyon ng bandila ay sumasagisag sa Regal Palace, na may iba't ibang disenyo ng dragon na nagpapahiwatig ng ranggo ng may hawak ng bandila. Ang 5-clawed dragon ay kumakatawan sa isang normal na miyembro ng Regal Palace. Tungkol naman sa 18 general, sila ay kinakatawan ng 7 kuko na dragon. Ang 5 Heavenly Kings, sa kabilang banda, ay ginamit ang 8 kuko na dragon upang ipahiwatig ang kanilang presensya. Ang 9-clawed dragon ay nakalaan para sa Palace Master lamang, na nagkataong si Tyr Summers. Ang bawat bandila ay naglaro ng iba't ibang antas sa pagpigil sa mga kaaway o oposisyon. Halimbawa, ang pagpapakita ng watawat ng dragon na may 5 kuko ay nagpakita lamang ng presensya ng Regal Palace. Ang negosyong maritime ng Regal Palace ay isang magandang halimbawa upang ilarawan ang punto. Upang maiwasan ang pag-atake ng mga pirata, ililipad nila ang bandila ng Regal Palace ng mataas, gamit ito upang hadlangan ang mga potensyal na pirata sa pagnanakaw sa barko. Siyempre, ang ilang mga pirata ay kukuha pa rin ng panganib. Gayunpaman, kung ang nakataas na watawat ay may nakaberde ng 7 kuko o 8 kuko na dragon, nangangahulugan iyon na isa sa 18 general o 5 hari sa langit ang nakasakay. Nakikita iyon, sinumang makatwirang tao ay mag-iisip ng 2 beses bago salakayin ang barko. Sa kasalukuyan, ang watawat na lumilipad ng mataas sa barko ni Tyr ay may disenyo ng isang 9 na kuko na dragon. Ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng maharlikang bandila sa Regal Palace, dahil ang ibig sabihin nito ay ang Palace Master mismo ang nakasakay sa barkong ito ngayon. Ito ay isang kapansin-pansing tanawin upang makita ang maharlikang bandila sa buong display sa karagatan. Tila biglang bumagal ang mabilis na papalapit na mga barko. Nakatayo sa deck ng isa sa mga barko ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng leather jacket. Napatingin sila sa watawat na may malalim na pagsimangot sa kanilang mga mukha. Sila ay mga miyembro ng Riot Legion, na nagsimula bilang isang organisasyong gangster sa kalye. Sa nakalipas na dekada, mabilis silang naging isang puwersa na dapat isaalang-alang ngayon. Ang kanilang pinuno ay may blonde na matinik na buhok, nakasuot ng napakalaking leather coat, at may dalang malaking katana sa kanyang likod. Ang kanilang barko ay nasa unahan ng singil. Dahil sa likas na agresibo, gusto nilang maging bahagi ng aksyon sa lalong madaling panahon. Biglang sumigaw ang pinuno nila, "Stop!" Pumagal ang takbo ng barko at nahulog ang angkla wala pang 50 metro ang layo mula sa barko ni Tyr. Ang watawat na lumilipad sa palo ay malinaw para makita ng lahat mula sa ganoong kalayuan. "Chief, bandera ba yan ng Regal Palace?" Tanong ng isang miyembro, dahil hindi siya sigurado. Kung tutuusin, minsan lang niya ito nakita online. Oo, ito nga. Ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa mundo na nag-iisang sumire sa Shadow Totem ay ang Regal Palace, sagot ng hepe. Nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod, huminga siya bago nagpatuloy, ano ang nangyayari dito? Akala ko ay ibibigay ang gantimpala sa sinumang matagumpay na makakapagligtas sa Holy Tiger, bakit kasali ang Regal Palace? Chief, sa tingin mo ba ito ay isang bitag? Sumigaw ang pinuno, isang bitag. Walang sino mang sapat na matino ang magpapanggap bilang Regal Palace. Tumingin siya sa bandila at itinoon ang atensyon sa berde ng gintong dragon. 5, 7, 8, 9. 9 na kuko. Sa pag-aakalang malamang na hindi niya ito nakita ng tama, ikinwento niya na dumating lamang sa parehong conclusion. Tila hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan, "Bilis, ilang kuko ang nakikita mo sa gintong dragon?" 1, 2, 3, 4, 5. Isang medyo nakakaaliw na eksena kung saan nakita ang mga marahas na gangster na abala sa pagbibilang. 9 claws. Yep, nakita ko rin si 9. 9. Ang bawat tao'y sumigaw ng kanilang mga natuklasan, at mabilis, ang deck ay nahulog sa isang tahimik na katahimikan. Ang 9-clawed dragon ay ang maharlikang bandila ng Regal Palace.
Tanging ang Palace Master lamang ang may kapangyarihang itaas ang watawat na ito. Ibig sabihin, ang lalaki mismo ang nasa barkong iyon ngayon. Naramdaman ng hepe ang panginginig ng kanyang katawan habang sinasabi ang mga katagang iyon. Sigurado ka ba? Ulalas niya. Kung ito ay isang regular na bandila, maaaring ipagsapalaran niya ito para sa $500 milyong na gantimpala. Pagkatapos ng lahat, kasama ang lahat ng puwersa dito, ang Regal Palace ay maaaring hindi gumanti dahil sa takot na pukawin ang buong Japanese martial arts community. Gayunpaman, ito ay ang maharlikang bandila na nakadisplay at ang Palace Master mismo ay naroon mismo sa barko. Ngayong naibunyag na niya ang kanyang pagkakakilanlan, ang pag-atake ay kasing ganda ng pagdedeklara ng digmaan sa mismong Regal Palace. Walang sino man ang gagawa nito dahil tanging ganap na pagkawasak lamang ang naghihintay sa kanila. Chief, anong gagawin natin? Ituloy na ba natin? Baka. Sigaw ng hepe na sinampal sa mukha ang nasasakupan. Sino ka ba? Iyon ang maharlikang bandila ng Regal Palace at ang Palace Master mismo ay naroon. Sinusubukan mo bang dalhin kami sa aming pagkamatay? Retreat! Retreat! Kahit na siya ay isang agresibong tao, ang pinuno ay nanatiling makatwiran sa pagharap sa mga kritikal na sitwasyon. Talagang nakatutokso ang bounty, ngunit mas gugustuhin niyang manatiling buhay kaysa maging isang mayamang bangkay. Iyon ay ang parehong sitwasyon sa lahat ng mga barko dahil ang mga puwersa tulad ng pamilya Yamaguchi o Oni Society ay huminto sa kanilang pagsulong nang makita ang pagpapakita ng maharlikang bandila ng Regal Palace. Kabanata 752. Nawala mo ang pusta. Isang patay na katahimikan ang bumalot sa karagatan habang ang mga barko ay umikot at umatras sa loob lamang ng ilang minuto. Sa pagsakay ng Palace Master ng Regal Palace, walang organisasyon sa kanilang tamang pag-iisip ang magdedeklara ng digmaan sa Regal Palace sa ngayon. Si Shadow Totem, na dating nangingibabaw na puwersa sa mundo, na sinisira ang sinumang sumasalungat at pagsalungat ng napakadali, ay kinatatakutan ng maraming tao. Gayunpaman, sila ay lubos na nawasak ng Regal Palace sa isang labanan, taon na ang nakalipas. Walang sino man ang may lakas na labanan ng Regal Palace, o ang kahangalan na mamatay para sa $500 milyong na pabuya. Sa panahon ng labanan sa Goddess Mountain, pinili ng ilang mersenaryo at bounty hunters na labanan si Tyr Summers kahit alam nila ang kanyang pagkakakilanlan dahil nasa desperado silang sitwasyon. Dagdag pa, ito ay isang labanan ng walang paglahok ng mga pangunahing puwersa at organisasyon. Gayunpaman, ang mga naririto ay pawang mga pangunahing puwersa na may maraming mga hadlang at limitasyon sa kanilang mga aksyon. Not just that, they had a choice, since wala pang ultimatum si Tyr. Sa ganitong kaso, sino ang magsasapanganib ng kanilang buhay at sa kinabukasan ng kanilang organisasyon? Ito ang maharlikang bandila ng Regal Palace. Retreat! Retreat! Pumalik ka! Pumalik ka! Kailangan na nating umalis. Ang mga tawag ng pag-urong at pag-alis ay maririnig habang ang lahat, na natakot sa kanilang pag-iisip, ay nagsimula ng kanilang pag-urong. Ay hindi. Nako hindi. Ang mga sidekicks ng Holy Tiger ay natakot sa mga pangyayaring ito. Hindi nila inaasahan na itataas talaga ni Tyr ang kanyang bandila. Pagkatapos ng lahat, ang Regal Palace ay labis na kinatatakutan sa buong mundo. Walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na tumayo sa kanila kahit na hindi ngayon. Ang isa sa mga sidekick ay sumugod sa busog ng barko at sumigaw sa mga umaatres na puwersa, tumigil ka. Tumigil ka. Huwag kang umalis. Maaari tayong magdagdag ng higit pa sa pabuya, paano ang $100 milyong? 200 milyon. Hindi, 300 milyon. Sa kabuuan ay $800 milyong. Pakiusap, bumalik at iligtas ang Holy Tiger. Ang mga sidekicks ay walang intensyon na panatilihin ang kanilang mga ari-arian. Hanggat nailigtas ang kanilang hepe, iyon lang ang mahalaga. Ang sino mang magligtas sa kanya ay tatanggap ng $800 milyong at kalahating toneladang purong ginto. Biglang may narinig na putok ng baril habang umaalingaw-ngaw ang bala sa sidekick na nagsalita. Natigilan ang kanyang ekspresyon at likas niyang ginalaw ang kanyang katawan habang tumatama ang bala sa kanyang pisngi. Sa kabilang mundo kasasama. Yelled na boses. Pinasabog ng isa sa mga miyembro ng pamilyang Yamaguchi ang kanyang Desert Eagle sa barko ng sidekicks. Baka sa mukha niya ang puro galit. Pinapadala mo ba ang buong Japanese martial arts community sa kamatayan nito?
Ayokong makita kayong dalawa na buhay sa Japan, kung hindi, mamamatay ka sa isang nakakatakot na kamatayan. Nagulat ang mga sidekicks ng Holy Tiger nang dumaan ang mga bala. Mabilis silang nagtago at sa ilalim ng bakod ng barko. Pagdating sa barko ni Tyr, umupo siya sa isang upuan na nakakross ang mga paa at pinagtawanan ang nagmamadaling pag-urong ng mga puwersang. Sa likod niya, isang malungkot na Holy Tiger ang nakaupong bumagsak sa sahig. Minamaliit niya ang impluwensya at pangangibabaw ng Regal Palace dahil watawat lang ang kailangan para takutin ang underground na puwersa. Ang katanyagan ng Regal Palace ay hindi kayang lampasan ng $500 milyong na pabuya. Tumayo si Tyr at nagunat ng likod. Pagkatapos ay lumingon siya sa Holy Tiger at ngumiti. Natalo ka sa pastahan mo, kaibigan ko. Napabuntong hininga si Holy Tiger. It was an undeniable fact, natalo siya. Ang kanyang trump card ay hindi nagbigay sa kanya ng kalayaan na gusto niya. Ngayon, maaari na lamang niyang sundan si Tyr pabalik sa Celestial Empire para harapin ang kanyang paniniwala. Alam niya na naghihintay sa kanya ang walang patawad dahil ipinagkanulo niya ang 6 doors at pinatay ang kanyang mga kasama na nakagawa ng pinakamalaki sa lahat ng kasalanan. Malalim pa rin sa isang maling akala nang mahuli siya ni Tyr, iginiit ng Holy Tiger na hindi niya pinagsisihan ang isang bagay na ginawa niya upang makarating sa kung nasaan siya ngayon. Kahit nabigyan siya ng Providence ng isa pang pagkakataon sa buhay, gagawin niya ang parehong muli. Kung tutuusin, natakot siya sa kahirapan. Gagawin niya ang lahat para sa pera. Siyempre, noon, akala pa rin ng Holy Tiger ay makakatakas siya kaya naman sinabi niya ang mga salitang iyon. Ngunit ngayon, kawalan ng pag-asa ang tanging naramdaman niya nang makita niyang nawala ang kanyang mga pagkakataong makatakas. Siya ay isang nawalang dahilan, ganap na natalo. Marahil ay hindi niya nagawa ang ginawa niya noong nakalipas na mga taon kung bibigyan siya ng pagkakataong balikan ang nakaraan. Marahil ay isasama niya ang ginto pabalik sa nararapat na may-ari nito kasama ang mga awtoridad. Sa pamamagitan nito, maaaring makatanggap siya ng ilang kabayaran na hindi sapat para sa kanya upang maging isang mayaman, ngunit hindi bababa sa siya ay buhay at isa pa rin sa 6 Doors 4 Gate Masters. Nawala ang lahat ngayon. Nakakaramdam ka ng pagsisisi, hindi ba? Tanong ni Tyr, papalapit sa Holy Tiger. Nagsimulang linisin ni Ash at ng kanyang mga tauhan ang kubyerta. Ibinalik ng mga mandaragat ang barko sa orihinal nitong landas patungo sa Celestial Empire. Ang maharlikang watawat ng Regal Palace ay nanatiling lumilipad sa palo ng barko dahil ayaw itong alisin ni Tyr bago makipagkita sa 6 Doors. Mapait na tumawa si Holy Tiger. Sa lalim ng kawalan ng pag-asa, binalot niya ang kanyang ulo ng kanyang mga belang braso. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Ito ay makikita lamang kapag ang isang tao ay tunay na natatakot. Gaya ng muling ipinakita ng katotohanan, ang bawat isang tao sa mundo ay natatakot sa kamatayan, kahit na ang isang malupit na karakter tulad ng Holy Tiger. Nagsindi ng sigarilyo si Tyr. Kung alam mo lang. Huminga siya ng malalim bago inilagay ang sigarilyo sa bibig ni Holy Tiger. Kung ano man iyon, dati ka ng Gate Master para sa 6 Doors. Kalmihan ang iyong sarili sa pamamagitan ng paninigarilyo, at huwag bigyan ng pagkakataon ang matandang kaibigan mong si Green Dragon na maliitin ka. Kabanata 753. Kamikekushi. Nagawa ni Holy Tiger na kumalma matapos magmadaling humigop ng sigarilyo. Here Summers gave orders to 2 of Zokon Group's fighters, dalhin mo siya at ayusin mo siya, gusto naming harapin niya ang dati niyang kasama sa dignidad. Naiintindihan. Pinuhat ng mga mandirigma ang Holy Tiger mula sa lupa. Hindi siya tumanggi kung kaya niya at pumasok sa cabin na tinulungan ng mga mandirigma. Ang barko ay nagbago ng landas at ngayon ay patungo sa Celestial Empire. Biglang, isang malakas na tunog ang tumago sa itaas ng karagatan. Kumunat ang noo ni Tyr at napalingon bigla. Nakita niya ang isang anino na diretsyong lumilipad sa kanya ng napakabilis. Ito ay isang medyo ordinaryong araw ngunit tila naglalaman ng napakalaking kapangyarihan habang lumilipad ito sa hangin. Ang palaso ay tumagos ng malinis sa mga lubod na humahawak sa bandila sa palo, na naging dahilan upang mahulog ang bandila sa kubyerta. Aba! Ano ito? Nagmura si Tyr sa ilalim ng kanyang hininga, habang ang iba pang mga tao sa barko ay gulat na nakatingin. Sino ba talaga ang maglalakas loob na barilin ang maharlikang bandila ng Regal Palace? Ito ay walang kulang sa isang lanterang hamon sa Regal Palace. Ilang sandali pa ay natahimik ang barko.
Hindi lang si Tyr at ang kanyang mga tao, ngunit ang mga umaatres na puwersa ay tumingin din sa pagkabigla. Sino ang walang ingat na bumaril sa bandila ng Regal Palace? At sino ang nagpaputok ng palaso? Napakatapang na makita kung gaano kalayo ang lumipad ng palaso, na nag-impake ng mas maraming suntok kaysa sa isang bala ng sniper. Ang tunog ng busina ng barko ay biglang pumutok sa karagatan nang lumitaw ang isang malaking ocean liner sa abot tanaw, patungo sa barko ni Tyr ng buong bilis. Isang napakalaking sasakyang dagat na nagpapaliit sa lahat ng mga barko sa paligid nito, lumikha ito ng malalaking alon at alon saan man ito tumulak, na yumanig sa maraming umaatres na mga barko. Isang watawat ang itinaas sa palo nito, kulay itim na may nakaberde sa magkabilang gilid ng salitang Kami. Hindi bababa sa 100 tao, sa Murais na eksakto, ang nakatayo sa deck ng barko. Nakasuot ng itim na baluti at nakasuot ng itim na maskara, sila ay mukhang makaluma, na mas katulad ng mga samurai ng sinauna. Ang pinuno ng mga mandirigmang ito, na nakatayo sa pinakaharap, ay nakasuot ng parehong damit, na may dagdag na kapa. Sa kanyang kamay ay isang longbow, at siya rin ay may dalang palaso sa kanyang likod. Obviously, siya ang taong nagpaputok ng palaso kanina. Maliban doon, hindi bababa sa ilang dosenang machine gun ang nakahanay sa busog ng barko, na may isang gunner na namamahala dito at ang kanilang mga muzzle ay sinanay sa barko ni Tyr. Isang utos na lang sila sa pagpapaputok. Kaya, sino ito? Aling organisasyon ang talagang may sapat na kakayahan upang magkaroon ng 12 dosenang machine gun na naka-install, na handang magpaputok, sa kanilang barko? Tila na, Kamikakushi. Tigaw ng isa mula sa isa sa mga barko. Si Kamikakushi ang autoridad na namamahala sa pamayanan ng martial arts. Sila ay katulad ng Six Doors sa mga tuntunin ng mga tungkulin na kanilang ginampanan, na ang pagkakaiba lamang ay ang kanilang bansang nasasakupan. Siya si Kito, at ang mga tao sa deck ay ang Phantom Samurai, ang pinakamalakas na dibisyon sa buong Kamikakushi. Ang iba't ibang organisasyon sa kani-kanilang mga barko ay nagsimulang ipakilala ang pagkakakilanlan ng hindi ipinaalam na bisita. Kamikakushi, ang opisyal na autoridad. Ang Phantom Samurais, ang kanilang pinakamalakas na koponan sa pakikipaglaban. Kito, ang pinuno ng Phantom Samurais. Ang mga ito ay bumubuo ng isang pagpupulong ng mga puwersa na nakita lamang noong si Kamikakushi ay natagpuan ng sarili sa isang kritikal na labanan. Kaya naman binaril nila ang bandila ng Regal Palace at may mga machine gun na nakahanay sa deck ng kanilang barko. Kung tutuusin, ang opisyal na organisasyon lang na tulad nila ang may tiyaga at tibay ng loob na makipag-ugnayan sa Regal Palace sa pantay na termino. Gaano man kalakas ang Regal Palace, hinding-hindi sila makakalaban sa mga autoridad. Ang malaking barko ay tumulak mismo sa barko ni Tyr sa isang tuwid na linya, nang walang pagsasaalang-alang sa iba pang mga sasakyang dagat sa kanyang paraan. Ang nasabing iba pang mga barko ay natumba at lumubog, dahil ang mga alon na nilikha ng barko ni Kamikakushi sa gilid nito ay napakalaki kaya madali nilang mabaligtad ang iba. Ito ay ang Kamikakushi, isang institusyong may ganap na pagwawalang bahala sa mga organisasyon ng bansa nito. Nasa deck ngayon sina Tyr at Ash. Napakunot ng noo si Tyr nang makita ang malaking papalapit na barkong Kamikakushi. Hindi niya inaasahan na madadami ang mga autoridad. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Nangganyo ba sila ng $500 milyong na pabuya? Ito ay mani. Paano maaaring kumilos ang isang organisasyong kumakatawan sa isang bansa sa gayong sakam na paraan? Sila ay di makatarungan at walang puso kaysa sa pamilya Harusame. Saglit lang, puminto ang barko mga 300 metro ang layo sa sasakyang pandagat ni Tyr. Puminto man sila at ibinagsak ang anchor, ang mga alon na nilikha ng barko ay nagawang marahas na yumanig sa barko ni Tyr. Ilang sandali pa bago nabawi ng barko ang balanse nito. Tumayo si Tyr sa busog ng kanyang barko at tumangala kay Kito, ang Phantom Samurais, at ang ilang 12-dosenang machine gun na sinanay sa kanya. Hinamak niya ang pakiramdam ng pagtingin sa mga tao at pagkakaroon ng hindi mabilang na mga baril na sinanay sa kanya. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Wala pang 1 minuto ang sasabihin para mapunit ng mga machine gun ang kanyang barko. Bukod dito, ibinaba nila ang bandila ng Regal Palace, na nangangahulugan na hindi nila pinapansin ang impluwensya at reputasyon ng Regal Palace. Nabalot ng nakakatakot na katahimikan ang ibabaw ng karagatan bago umalangaw-ngaw ang isang boses, Palace Master of Regal Palace, kung mas gugustuhin mong umalis ng hindi nasaktan, bigyan mo kami ng Holy Tiger. Papayagan namin ang iyong ligtas na daanan pagkatapos nito.
Obviously, pumunta sila para sa Holy Tiger at medyo natatakot pa rin sila sa Regal Palace habang mabilis nilang isiniwalat ang kanilang intensyon. Ikinaway ni Tyr ang kanyang kamay at mabilis na inabot sa kanya ng isang fighter na nakasakay ang isang speakerphone. Itinaas ni Tyr ang speakerphone sa kanyang bibig. Mukha siyang nakakatuwa sa paggamit nito kumpara sa wireless microphone system na ginamit ng kanyang katapat. Kabanata 754. Inaasahang pagdating. Tanong ni Tyr, Kamikakushi, ang awtoridad, tama ba ako? Dumating ka ba para sa pabuya? Hindi ka ba natatakot na kutsain at pagtawanan kung lumabas ang balita tungkol sa nangyari ngayon? Pagkatapos, dumating ang sagot, may mga patakaran pagdating sa paggawa ng mga bagay-bagay. Nagdala ka ng kaguluhan nang dumating ka upang hulihin ang iyong takas, para doon, Kamikakushi, ay kailangang magpakita. Sumusunod kami sa mga napagkasunduang tuntunin at regulasyon sa pagitan ng mga ahensya at organisasyon, katulad ng Interpol. Tumawa si Tyr. Sa palagay ko alam mo na pumunta ako dito sa ilalim ng mga utos mula sa Six Doors. Hindi nila ginamit ang kanilang aktwal na mga kakayahan at hindi nilabag ang anumang umiiral na mga patakaran. Dagdag pa, narito kami upang hulihin ang aming takas, na walang epekto sa pagkakatugma ng iyong martial arts na komunidad. Tama ka, ang Six Doors ay hindi lumabag sa anumang umiiral na mga patakaran. Gayunpaman, sa pagpapakita ng maharlikang bandila ng Regal Palace, ipinakita mo na bilang Palace Master, ginamit mo ang puwersa ng Regal Palace. Na nangangahulugan na pinangasiwaan ng Six Doors ang kanilang mga isyu sa pamamagitan ng opisyal na paggamit ng tulong ng Regal Palace. Kailangang harapin ito ng Kamikakushi, dahil ito ay isang pagsalakay sa ating bansa. Ang paliwanag na ibinigay ay nalilito kina Tyr at Ash. Natahimik si Tyr, dahil hindi niya inaasahan na iikot ni Kamikakushi ang mga katotohanan at katotohanan ng kanilang mga aksyon, na gagawin itong isang pagsalakay. Sa totoo lang, si Kamikakushi ay dumating para sa bounty, ngunit sinusubukang itago ang kanilang mga intensyon sa ilalim ng pagkukunwari ng hustisya at awtoridad. Gayunpaman, nahirapan si Tyr na bawiin ang pahayag dahil ganap itong may katuturan. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi hayagang nagpadala ng mga reinforcement ang Six Doors upang makuha ang Holy Tiger. Magiging hindi kinakailangan na mahirap at magulo kung ang mga awtoridad ay kasangkot. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Chief? Mukhang naiinis si Ash. Hindi niya inaasahan ang pagdating ng isang organisasyon na determinadong lumaban sa isang labanan. Sa kritikal na sandaling ito, ang mga machine gun at ang Phantom Samurai ay halatang naroroon bilang paraan ng pananakot upang magamit ang mga ito upang pilitin si Tyr na sumuko. Huminga ng malalim si Tyr. Wala na siyang ideya. Kung hindi niya ibigay ang Holy Tiger, sila ay papaputukan ng masa ng mga machine gun na sinanay sa kanila. Gaano man kalakas si Tyr, hindi niya naiwasan ang patuloy na pagpapaputok ng isang high-powered automatic weapon. Ang pagbibigay ng Holy Tiger ay hindi rin isang opsyon, dahil ito ay magiging isang pagpapakita ng kahinaan at pagsunod. Paano niya nagagawa ang bagay na iyon? Malalagay sa alanganin ang kanyang katayuan bilang Palace Master ng Regal Palace. Ito ay isang seryosong suliranin. Sa sandaling ito, si Holy Tiger ay nasa kanyang cabin, tinitingnan ang kaguluhan na nangyayari sa labas mula sa mga bintana. Siya ay medyo kalmado habang ang kawalan ng pag-asa ay namamalagi sa kanyang mukha. Ang hanay ng mga kaganapan ay umikot sa labas ng kanyang kontrol ngayon. Kung ang iba't ibang underground forces ang nagligtas sa kanya, may pagkakataon pa para sa Holy Tiger na makabalik. Gayunpaman, ito ay Kamikakushi ngayon. Kukunin lang nila ang lahat ng kanyang mga ari-arian at papatayin siya kapag wala siyang silbi sa organisasyon. Kung tutuusin, hindi sila dumating para talagang iligtas siya. Kung ito ang kahalili, mas gugustuhin niyang sumailalim sa kanyang pagsubok sa Six Doors sa halip. Muling tumahimik ang hangin. Huminto ang iba't ibang umaatres na mga barko sa kanilang landas, gustong makita kung paano magtatapos ang palabas sa karagatan. Ang tawag dito ay isang panoorin ay medyo angkop, isinasaalang-alang ito ay isang standoff sa pagitan ng Kamikakushi at Regal Palace. Tahimik na nagkatinginan sina Tyr at Kito. Mangyaring magpas siya, Palace Master. Ano ito? Ungol ni Tyr sa ilalim ng kanyang hininga. Napakasakit ng ulo ng mga machine gun. Kung wala ang mga ito, nagkaroon pa rin ng pagkakataon si Tyr na labanan si Kito at ang Phantom Samurai. Kahit na ang pinakamasamang nangyari, palagi siyang makakatakas kasama ang Holy Tiger sakay ng speedboat.
Gayunpaman, sa mga machine gun na sinanay sa kanya, wala siyang magagawa. Bilang opisyal na figure na kumakatawan sa bansa, alam ko ang iyong mga kakayahan. Bagamat, hindi kailanman maliitin ang Regal Palace, sabi ni Tyr. Umisi si Quito. You were at fault anyway. Please decide before I count down from 5, Gunners, humanda ka. Ito ay isang nakakatakot na tanawin kapag ang lahat ng mga machine gun ay puno ng kanilang mga magazine sa parehong oras. 5, 4, 3. Nagsimulang magpanik si Ash. Chief, ano ang dapat nating gawin? Where are they? Tyr cursed behind clenched teeth, ay Green Dragon. Asan ka na? 2, 1. Sunog. Si Quito ay isang walang awa na karakter din, kinuha niya ang hindi tugon ni Tyr, pagkatapos ng kanyang countdown bilang isang pagtanggi at agad na nagbigay ng utos na magpaputok. Sa sandaling iyon, biglang may narinig na pagsabog. Ang mga shell ay umihip sa hangin at bumagsak sa tubig 500 metro ang layo mula sa barko ni Kamikakushi. Boom! Sumasabog at lumilikha ng malalaking alon at alon, nagpapadala ng tubig sa hangin. Wala silang pinuntirya, bagkus, pinaputukan para takutin ang mga kalaban nito. Isang barko, na mas malaki kaysa sa Kamikakushi, ang dumating mula sa likod ng sasakyang dagat ni Tyr. Isa itong binagong barkong pandigma na may malaking kanyon sa busog nito. Nakatayo sa deck ang hindi bababa sa 100 nagbabantang sundalo, lahat ay nakasuot ng itim. Nakatayo sa harap nila ang Green Dragon, nakasuot ng kapa at mukhang mahinhin gaya ng dati. May hawak na sigarilyo sa kamay si Green Dragon habang nakangiti sa barko ni Kamikakushi. Ano na? Alam kong hindi ka makakaupo. Well, we are in the open ocean now. I am all game to send everyone on that ship into the depth of the ocean. Nakangiti man siya ay hindi nito naitago ang galit sa kanyang puso. Kamikakushi ay kumilos ng walang ingat at hindi makatwiran. Iyon ang dahilan kung bakit ang Six Doors ay hindi na sumunod sa mga patakaran. Uminto ang barkong pandigma at ibinagsak ang angkla sa tabi ng barko ni Tyr. At kaagad, nakaramdam si Tyr ng napakalaking kaluwagan. Sa wakas dumating ka. Kabanata 755. Mapangahas at mayabang. Nagmura at umiling si Tyr Summers bago umalis sa deck. Sa paglabas ng Six Doors, isa na itong isyu sa pagitan nila ni Kamikakushi. Hindi na kailangan pang makisali si Tyr. Tinapik ni Tyr ang balikat ni Ash at sinabing, Terena, bakit wala tayong champagne? Anong dakot iyon? Nakangiti si Ash habang iniunat ang likod. Nang dumating ang Six Doors at nagpaputok ng kanyon bilang babala, nabigla ito kay Quito at sa iba pang puwersa. Ang pagkakaroon ng ilang dosenang machine gun na nakaset up ay isa ng mapangahas na hakbang sa bahagi ni Kamikakushi. Walang sino mang umasa na ang Six Doors ay mag-iisa nito sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyan. Nakaupo si Holy Tiger sa kanyang kama, nakatingin sa bintana ng cabin. Tinatreto siya ni Tyr ng disente at nagayos ng isang kalbin na may bintanang nakaharap sa labas para sa kanya. Sa bintana, nakita niya ang Green Dragon, nakatayo ng matangkad sa deck ng barkong pandigma, na nagpapakita ng aura ng autoridad at pangangibabaw. Dati silang matalik na magkaibigan at minsan ay may pantay na ranggo sa Six Doors. Nakakatuwa ang mga nangyari ngayon, na ang Holy Tiger ay naging convict. Pinalitan ng Green Dragon ang sigarilyo sa kanyang mga kamay ng isang tabako, na regalo sa kanya ng isang kaibigan noong 1 taon. Habang nakikipag-ugnayan siya kay Kamikakushi sa ngalan ng Six Doors, kailangan niyang tingnan ang bahagi bilang isang makapangyarihang figure, na may hawak na tabako. Tumingin si Green Dragon sa barko ni Kamikakushi habang inaabot ni Julio Morgan ang isang wireless microphone. Umatak mula sa tabako, nagsalita siya, paano kita haharapin? Quito, pinuno ng Phantom Samurais. Ako si Green Dragon, ang Gate Master of the South para sa Six Doors. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, agad na narating ng Green Dragon ang dahilan kung bakit sila dumating, ang Holy Tiger ay traitor sa ating organisasyon. Nandito kami para ibalik siya para sa conviction sentencing. Now, this is considered Six Doors internal matters, therefore you cannot interfere. May tumututol ba sa inyo kung aalisin ko siya ngayon? At muli, kung mayroon kayo, mangyaring itago ang mga ito sa inyong sarili. Ito ay isang medyo mahirap na tableta na lunokan para kay Quito, naririnig kung gaano kapurol at direktang Green Dragon. Hindi lang siya, nagalit din ang mga pinuno ng iba't ibang underground forces sa pahayag ni Green Dragon.
Huminga ng malalim si Quito, pilit na pinipigilan ang kanyang galit. Sa pagpapadala ng Regal Palace dito, sinira ng Six Doors ang mga napagkasunduang rules and regulations. Hindi kami magkokompromiso. O ano nasa isip mo nun? Panunuya na tanong ni Green Dragon. Ibabalik namin ang Holy Tiger at haharapin siya sa pamamagitan ng opisyal na protocol. Sumabad si Dragon, masyadong magulo, ayoko. Anyway, this is the open ocean and not fall under your jurisdiction. Wala kang magagawa kung gusto kong ilayo ang Holy Tiger. Ibinaba ng Green Dragon ang mikropono at umatras sa kabilang bahagi ng deck. Habang naglalakad, nakipagtitigan siya kay Tyr, na papalabas sa kanyang cabin na may hawak na baso ng champagne. Maraming salamat sa pagdaan sa mga problema. Sabi ni Tyr. Hindi naman ito nakakagulo, medyo mahirap hawakan, sagot ni Green Dragon. Itinaas ni Tyr ang kanyang baso sa Green Dragon. Sabay tayong mag-inom pagbalik natin. Tila nasa mabuting kalagayan, hindi pinansin ng Green Dragon ang barko ni Kamikakushi at ang iba pang mga sasakyang pandigma ng Hapon habang nag-uutos na ang kanyang barkong pandigma ay bumalik sa course nito. Mapangahas at mayabang, iyon ang mga salitang naglalarawan sa mga aksyon ni Green Dragon. Tutal may kanyan siya. Kahit na nakamaskara ay makikita ng lahat ang galit ni Quito mula sa bahagyang nanginginig nitong katawan. Kahit gaano siya kagalit, wala siyang magagawa. Ang masa ng mga machine gun sa kanyang barko ay hindi tugma sa nag-iisang kanya ng Green Dragon. Hoy! How dare you disrespect Kamikakushi? Napamura si Quito sa galit. Pasensya ka na ha. Lumingon si Green Dragon at tumingin kay Quito bago nag-utos na ikarga ang kanyan. Natigilan si Quito nang mapagtanto kung ano ang gagawin ng Green Dragon. Hindi naman siya pwedeng magseryoso diba? Sa hindi kalayuan sa barko ni Quito, galit na galit ang isa sa mga pinuno ng isang organisasyon. Are you trying to start a war? How dare you disrespect us like that? Ang espiritu ng samurai ay hindi papayag na manatiling mahina sa harap ng komprontasyon. Medyo nakakadismaya ang ugali ni Kamikakushi. Wala itong kinalaman sa Holy Tiger ngayon dahil naging issue ito ng karangalan at paggalang sa pagitan ng martial arts community ng dalawang bansa. Kasunod nito, inilabas ng ibang mga pinuno ang kanilang mga speakerphone at nagsimulang pamuna. Tama. Six Doors ang may kasalanan dito at lumabag sa rules. Hindi ka aalis na may hawak na Holy Tiger ngayon. Paano kung may kanyan ka, ha? Papaputukan mo ba? Ikaw ang kumakatawan sa amin, Kamikakushi, hindi ito ang oras para umatras sa isang hamon. Sa biglaang pananalasa ng iba't ibang pinuno, natagpuan ni Quito ang kanyang sarili na nakagapos. Ibinaba niya ang kanyang mikropono at nagmura, bakit sino ka? Parehong natuwa sina Green Dragon at Tyr. Ang mga taong ito ay natakot nang makita nila ang maharlikang bandila ng Regal Palace, ngunit nagsimulang magprotesta na may kanyan sa kanilang mukha. Gaano kaya sila kitawa? Marahil ay naniniwala sila na ang isang opisyal na organisasyon tulad ng Six Doors ay hindi talaga magpapaputok. Pagkatapos ng lahat, ang mga kahihinatnan ng paggawa nito ay hindi dapat basta-basta. Tumingin si Tyr kay Green Dragon at sinenyasan siyang magpatuloy. Kabanata 756. Mga putok, ang daming walang alam. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang totoong nararamdaman ko. Pinatay ng Green Dragon ang tabako at maingat na binalot ito ng isang piraso ng papel bago ibinalik sa kanyang bulsa. Paputukan ng pinakamaingay na lalaki. Oo, Ginoo. Umikot ang kanyan at nakalok ang pakay nito sa isang barko sa panig ng nag-ibgay. Boom! Kaagad pagkatapos ng malakas na pagsabog, isang nagninangas na bola ng kanyan ang lumipad diretso sa barko, na hamampas dito ng malakas na dagandong. Nagliyab ang barko sa gitna ng matinding pagsabog na naganap. Nagulat ang lahat ng likas na itinikom ng mga pinuno ang kanilang mga bibig. Talagang kinilabutan sila, talagang nagpaputok ng kanyan ang Six Doors. Turn around. Retreat. Go. 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 Natakot ang mga pinunong ito sa kanilang pag-iisip at galit na nag-utos na umatras. Nakatayo si Quito sa deck ng barko ni Kamikakushi at takot na tumingin. Hindi niya moari ang nangyari habang nakatingin sa lumulubog na barko na nilalamon ng apoy at Green Dragon, na kumakaway sa kanya. Hindi pa dito nagtatapos ang alitan natin. Ulalas niya bago mabilis na nag-utos na umatras ang kanyang barko. Sabi mo, ganito ang unang beses na nag-away tayo, Sok. Bring it on. Mamantong hininga ang Green Dragon.
Umarap siya kay Tyr at sinabing, uwi na tayo. Cheers! Inubos ni Tyr ang kanyang baso ng champagne sa isang lagok. Walang kamalay-malay, ang Holy Tiger ay nakatayo sa harap ng bintana habang ang kanyang mga mata ay nagsalubong sa Green Dragon. Ang naka-relax na Green Dragon ay tumigil sa kanyang paglalakad habang nakatingin sa Holy Tiger na may tame time na ekspresyon. Mga dating kasama at dating kaibigan, hindi na sila dati. Nagkatinginan sila ng matagal sa katahimikan. Sa wakas, ang Holy Tiger ay sumilay sa isang mapait na ngiti. Ngumiti ang Green Dragon bilang ganti, tulad ng mapait. Makalipas ang 4 na oras, parehong dumating ang mga barko ng Tyr at Green Dragon sa daungan ng Celestial Empire. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng Holy Tiger sa Green Dragon, opisyal na natapos ni Tyr ang kanyang ibinigay na gawain. Inihatid ng Green Dragon ang Holy Tiger sa isang naghihintay na sasakyan. Hindi sila nag-usap ni minsan pagkababa ng barko, marahil ay wala nang mapag-usapan sa pagitan nila. Napakaganda ng trabaho mo, Tyr, at tuwang-tuwa ang amo. Kaya, pinutol ni Tyr ang Green Dragon, maghintay ka. Hindi ako bahagi ng Six Doors, Green Dragon, hindi ko kailangan ng pagkilala ng iyong boss. Dapat mong panatilihin ang iyong sasabihin sa iyong sarili. Well, Green Dragon looked none too pleased. Interesado ka bang bisitahin ang headquarters namin, Tyr? Bakit pakiramdam ko nagsasalita ka ng may intensyon? Tumingin si Tyr kay Green Dragon ng may pagtataka. Hindi ako interesado. At saka, may mga bagay akong dapat asikasuhin. Medyo matagal na rin simula nung umuwi ako at gusto ko pang makasama ang pamilya ko. Na nagpapaalala sa akin, kasal ka na ba, Green Dragon? Medyo awkward na tumawa si Green Dragon at sinabing, sinusubukan mo bang magpakitang gilas dito? Tumawa si Tyr. Six Doors ang tumulong sa akin dati sa pamamagitan ng pag-set up ng Battle of the South. Ngayong nakuha ko na ang Holy Tiger para sa iyo, pantay na tayo. Huwag mo na akong puntahan, ayokong may kinalaman sa Six Doors. Iyon lang ang masasabi ko, palem at hindi na kita makikita. Umaway si Tyr kay Green Dragon at umalis. Sa pagtingin sa nawawalang silhouette ni Tyr, dahan-daang inilabas ng Green Dragon ang tabako sa kanyang bulsa at kumuha ng mahaba at malalim na pagkaladkad. Pupunta ka sa Hilaga sa lalong madaling panahon, Tyr Summers, at kakailanganin mo ang aming tulong. Ang amo ay nakatutok sa iyo, walang paraan na makakatakas ka. Habang nilalampasan ni Tyr ang kotseng sinasakyan ni Holy Tiger, biglang nagulo ang mga bintana. Tyr Summers. Oo. Napalingon si Tyr at nagtatakang tumingin kay Holy Tiger. Galit ka ba na nahuli kita? Hindi. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay ng Holy Tiger kay Tyr. Gusto ko lang sabihin na magkikita tayo soon, sa kulungan. Bakit? Sino ka? Ulalas ni Tyr habang binigay niya ang daliri sa Holy Tiger. Matapos ang pag-uusap kay Six Doors, nagpaalam din sina Tyr at Ash. Noong una, gusto ni Tyr na manatili si Ash sa Celestial Empire ng ilang panahon habang papalapit na ang bagong taon. Gayunpaman, tinanggihan ni Ash ang alok dahil maraming mga bagay na dapat asikasuhin sa Japan. Gayun din, sa pagnanais ni Tyr na makuha ang Toymoto Group, maraming trabaho si Ash na dapat gawin. Magiging abalang oras ito para sa Zoken Group, at kailangang naroon si Ash para pigilan ang kuta. Siyempre, maaaring maraming kalaban ang Zoken Group dahil sa insidente ng Holy Tiger. Ngunit sa pagbibigay ng pahintulot ni Tyr kay Ash na gamitin ang pangalan ng Regal Palace, walang magagawa ang mga taong ito sa Zoken Group. Para naman sa Kamikakushi, hindi rin sila maaaring makialam sa operasyon ng Zoken Group. Bilang autoridad, kailangan nilang gawin ang lahat ayon sa opisyal na protocol. Dahil ang Zoken Group ay isang lehitimong negosyo at protektado ng mga opisyal, hindi sila maabala ng Kamikakushi. Hindi may sisi sa Regal Palace ang kahihiyang dinanas nila sa karagatan. Ito ay isang away sa pagitan ng Six Doors at Kamikakushi. Pumalik si Ash sa barko sa rutang dinaanan niya, habang pauwi naman si Tyr na may dalang bag ng mga laruan. Ang lahat ng ito ay binili sa Japan, dahil ipinangako ni Tyr kay Blair Zia na ibabalik niya ang maraming laruan para sa kanya. Tinawag niya si Winifred Zia bago bumalik. Natuwa siya nang marinig na babalik siya ngayon sa bahay at sinabi kay Helen Cole ang balita. Hindi madali sa labas, anong oras siya babalik? Tanong ni Helen. 2:00 ng hapon, sa tingin ko, sagot ni Winifred. Mabuti. Tiningnan ni Helen ang kanyang relo. 11:00 pa lang ngayon, I shall do a grocery run with your father bago bumalik si Tyr. Magluluto ako mamaya. Tumango si Winifred.
Sounds good, magluluto ako ng kanin at maglilinis ng bahay pansamantala. Puntis ka ngayon, ingat ka ha. Don't worry. I know what to do, nakangiting sabi ni Winifred. Umakyat si Helen saka hinanap si Jacob Zia. Kabanata 757. Paglabas. Gayunpaman, si Jacob Zia ay mukhang ayaw siyang samahan. Aniya, I need to go out for a bit, I won't be eating with you guys. You guys can eat together with Tyr kapag nasa bahay na siya, huwag mo na akong hintayin. Galit na galit si Helen. She crossed her arms at napaungol, Jacob Zia, what do you mean? Ano ang kailangan mong gawin para laktawan mo ang pagkain kasama ang ating manugang? Wala, may gagawin lang ako. Mukhang nagmamadali si Jacob. Naging kakaiba siya nitong mga nakaraang araw, halos araw-araw ay lumalabas, na walang nakakaalam kung para saan. Habang pababa ng hagdan si Jacob, naramdaman ni Helen na parang may mali, kaya hinailan niya ito pabalik. Jacob Zia, tell me properly, what are you trying to do? Are you cheating on me behind my back? Tanong niya. Ano bang sinasabi mo, mukha ba akong ganyang klase ng tao? Nagpanik na sagot ni Jacob. Then, tell me, saan ka pupunta? I'm going to meet a friend, we agreed to play chess together today. Haha, yun lang. Lalong tumindi ang galit ni Helen. Ang ibig mong sabihin ay kaibigang babae. Ano bang sinasabi mo? I am not speaking nonsense. You know it in your heart. Jacob Zia, you're getting more daring day by day. Just you watch how I deal with you. Ang biyena ni Tyr ay sikat sa kanyang pasabog na ugali, halatang namanan niya ang mga gin sa kanyang pamilya sa Riverville City. Sa sandaling nag-alab ang kanyang galit, hindi na ito napigilan. Inubad ni Helen ang kanyang manggas at inihanda ang sarili na sumugod kay Jacob para labanan siya. Natarante si Jacob at sinabing, ano ang sinusubukan mong gawin? Sinusubukan mo bang saktan ako ng pisikal? Dahil naglakas loob ka na lumaya sa akin kasama ang ibang mga babae, maglalakas loob akong saktan ka. Ikaw ay hindi makatwiran. Nang marinig ang kaguluhan sa itaas, agad na sumugod si Winifred. Dad, Mom, what are you guys doing? Everything was fine, why are you guys suddenly arguing? She asked with a frown. Sa alaala ni Winifred, simula nang bumalik si Tyr ay hindi na talaga nag-away ang kanyang mga magulang. Dati, madalas silang mag-away. Namumula ang mukha, sinabi ni Helen, Winifred, matapang na ang tatay mo ngayon. Naglakas loob siyang kumuha ng isang mistress. Ang miserable ng buhay ko. Winifred, huwag kang makinig kanya. I'm definitely not that type of person, Jacob refuted, then quickly explained, I have an appointment with a friend, I can't just ditch him after agreeing to play chess together, right? Maglalaro ng chess kasama ang kaibigan, ha? Jacob Zia, sabihin mo sa amin ang totoo, huwag mo kaming isiping walang alam, sabi ni Helen sabay abot ng kamay niya para hawakan ang kwelyo ng asawa. Napaatras si Jacob sa gulat. As the two were about to start fighting physically, Winifred quickly said, huwag na kayong mag-away. Matanda na kayo pero parang mga bata kayo, hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Nanay, naniniwala ako kay tatay. Siguradong hindi siya ganoong klase ng tao. Since may appointment si Dad, then let him go. Kayang-kaya nating dalawa ang magluto ng tanghalian. Hindi. Tinadyak ni Helen ang kanyang mga paa. Winifred, sa ganitong uri ng sitwasyon, ang iyong ina ang higit na nakakaalam. Huwag ka nang magsalita ng iba, hayaan mo akong harapin ito. Sige, sige. Pakiramdam ni Jacob ay walang magawa. Hindi ako sasama, tara na at bibili tayo ng pagkain. Nagigilty ka ngayon di ba? Jacob, siguradong may makikilala kang mistress, halika, I meet ko rin siya. Huwag kang mag-alala, kung gusto mo talaga akong iwan, handa akong sumuko sa aking lugar. Anong pinagsasabi mo? Sinabi ko na sayo na walang ganyanan. Hindi na nakausap ni Jacob ang kanyang asawa. Agad siyang bumaba, kinuha ang basket, at tinungo ang pinto. Jacob Zia, bumalik ka dito at magpaliwanag ka sa akin. Nay, tama na. Pinigilan ni Winifred si Helen. Pumayag na si Papa na lumabas at bumili ng mga bilihin, bakit hindi mo pa rin pinapaalis? Maraming taon na kayong magkakilala ni Dad, hindi mo ba alam kung anong klaseng tao siya? Tibale, sasama ako kay Dad para bumili ng mga pinamili.
Dito ka sa bahay at maghanda para sa tanghalian. Pero, Winifred. Sige, stop now. Gusto mo bang umuwi si Tyr at makitang nagkakagulo ang pamilya? This matter ends now. That's final, deklara ni Winifred. Kaya naman, naggrocery sina Winifred at Jacob, habang naiwan si Helen sa bahay mag-isa para maghanda ng mesa at kanin. Nang kumalma na si Helen, hindi na siya nagpagulo. Matapos maibalik ang mga pinamili ay umupo na ang lahat sa hapagkainan at hinintay na makauwi si Tyr. Bandang 2:00 ng hapon, bumalik si Tyr sa Lunar Mountain Villa. Tinalubong agad siya ni Winifred ng yakap. Abby, umuwi ka na. Maghugas ka na ng kamay, kain na tayo. Malamig man ang panahon ay nakaramdam ng init sa kanyang puso si Tyr habang nasaksihan ang kanyang mga biyena na abala sa paggawa ng pagkain para sa kanya, habang ang kanyang mapagmahal na asawa ay sumalubong sa kanyang pagbabalik, at may isang mesa na puno ng pagkain. Para sa isang lalaki, gaano man sila kapagod, nang dumating sila sa bahay sa isang naghihintay na pamilya at makakain ng mainit na pagkain, iyon ang pinakamasayang pakiramdam. Hindi naiwasang isipin ni Tyr ang kanyang pamilya sa hilaga na napakalamig at walang puso. Nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso saglit. Wifey, Dad, Mom, it's already so late. Bakit hindi muna kayo kumain? Siyempre hinihintay ka namin. Late na rin kaming kumain ng almusal kaya hindi kami nagugutom. Inilabas ni Helen ang isang malaking plato ng adobo na isda sa mesa, malayo ang nilakbay mo para makabalik, gutom ka siguro. Dali, maghugas ng kamay at kumain. Okay. Agad namang naghugas ng kamay si Tyr saka tumulong sa paglabas ng mga pagkain. Masayang sinimulan ng pamilya ang kanilang tanghalian. Habang kumakain sila Winifred at ang iba ay hindi nagtanong kay Tyr kung ano ang ginawa niya sa Japan. Alam nilang pipilitin nila siya sa pagtatanong. Ang inaasahan lang nila ay ang makauwi ng ligtas si Tyr. Nang mapansin na medyo moody si Jacob, hindi napigilan ni Tyr na magtanong, Dad, what's wrong? Wala ka bang gana? Hindi, ito ay dahil ang panahon ay masyadong malamig nitong mga nakaraang araw. Hindi pa rin sanay ang katawan ko, kaya wala akong ganang kumain, mabilis na sagot ni Jacob. Please take care of your body, pagmamalasakit ni Tyr. Mula sa gilid, tumingin si Helen kay Jacob nang may panghahamak at sinabing, Tyr huwag makinig sa kanya. Naiinis siya ngayon dahil hindi niya magawang lumabas at makipagkita sa kanyang munting manliligaw. Look, matanda na siya pero still stepping out on me with other girls. Helen Cole? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, bulalas ni Jacob. What's wrong? Are you scared that I'll say more? If that's the case, why did you do those things? Bakit ka natatakot na ma-expose? Ako, si Jacob Zia, isang matuwid na tao. Inilapag ni Helen ang kanyang mga kubyerto sa mesa. Fine, kung matuwid ka, Jacob Zia, sagutin mo ako ng totoo. May iba ka bang iniisip sa puso mo? Kabanata 758. Natama ni Blair Zia ang isang tao. I can guarantee you with all my heart, so what now? Inilapag din ni Jacob ang kanyang mga kubyerto sa mesa. Nang mag-aaway na sana ang biyenan niya, natigilan si Tyr. Dad, Mom, what's wrong? Galit na sabi ni Winifred, Nay, tignan mo na naman na trigger ka na naman. Hindi ba ipinaliwanag na ni Dad na wala sa ganoong klase? Bakit ka pa rin nakatutok dito? You brat. Hindi ka naaawa sa nanay mo, ang tatay mo ang may kasalanan, ani Helen. She then turned to Tyr and added, Tyr, you be the judge. Sa ganitong sitwasyon, sino ang tama at sino ang mali? Abby, pasok na tayo sa kwarto natin at hayaan mo silang magtalo mag-isa. Pagod na sa pagtatalo ng mga magulang, agad na hinailan ni Winifred si Tyr paakyat. Pagkaakyat sa taas, nakatulala pa rin si Tyr. Anong nangyayari, bakit nagkakaganito sina Papa at Mama? Napabuntong hininga ang paliwanag ni Winifred, wag mo silang pansinin, dati naman silang ganito. Sanay na ako sa ganito. Nagsimula ang lahat dahil noong nalaman namin na uuwi ka, gusto ni nanay na bumili ng mga pinamili. Hiniling niya kay Itay na sumunod, ngunit sinabi niyang gusto niyang bisitahin ang isang kaibigan upang maglaro ng chess, kaya tumanggi itong sumama. Pagkatapos, sinimulan ni nanay na akusahan si tatay na may relasyon. Tumawa si Tyr. May problema pa rin sina tatay at nanay sa kanilang edad. Wag mo na silang papansinin, matandang mag-asawa na sila, hindi nila pababayaan ang isa't isa.
Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Winifred sa kanyang mga magulang. Agad siyang niyakap ni Tear at sinabing, "My wife, let dad and mom argue then. There's no need to make this a big issue, huwag kang magagalit. Kung magalit ka, baka maapektuhan mo ang baby at masama iyon. Ilang buwan na lang ako, hindi na kailangang mag-alala." "O tama, Tear, sabihin mo sa akin ang totoo, mas mabuting hindi mo ako niloko sa biyahe mo sa ibang bansa," nakangiting sabi ni Winifred. Naging seryoso agad si Tear. "Asawa ko, hindi mo ba alam kung anong klase akong tao? Sa tingin mo ba ako yung tipo ng tao?" "Hindi." Nagdududa pa rin si Winifred. "Hindi," mariing deklara ni Tear. Then I shall believe you this once. If you ever cheat on me, you should watch your back." Tinapik-tapik ang dibdib, tiniyak ni Tear, "Ako, Tear Summers, ang magmamahal sa iyo at ikaw lang sa buong buhay ko. Wala akong pakialam at hindi ako titingin sa ibang babae, kahit gaano pa siya kaganda." Hindi ako naniniwala doon. Sa katunayan, hindi nagsisinungaling si Tear kay Winifred. Noong panahon niya sa ibang bansa, paminsan-minsan ay sumasali siya sa mga party kasama si Don Quixote at ang iba pa. Gayunpaman, mula sa sandaling bumalik si Tear sa Celestial Empire, hindi na siya interesado sa ibang mga babae. Mas tumpak, hindi ito tungkol sa pagiging interesado. Itinuring na gwapo si Tear. Kunin si Connie o Sofia halimbawa, kung gusto ni Tear noon, handa silang ibigay sa kanya ang lahat. Gayunpaman, mayroon siyang sariling bottom line, alam niya kung ano ang dapat niyang protektahan at kung ano ang kanyang mga responsibilidad. Hindi nag-abala sina Tear at Winifred sa standoff nina Helen at Jacob dahil kilalang kilala nila ang mga karakter ng nakatatandang mag-asawa. Kapag natapos na ni Helen ang kanyang pag-aalsa, saka siya tumigil sa pakikipagtalo. Sina Tear at Winifred ay magkasama, magkayakap habang nagkukwentuhan sa kanilang silid. Pagkatapos, bandang 4:00, naghanda na sila para sunduin si Blair mula sa paaralan. Bago umalis si Tear papuntang ibang bansa, sinabi niya kay Blair na babalik lang siya sa winter break niya. Sa totoo lang, nakauwi siya ng ilang araw ng maaga. Siguradong matutuwa si Blair kung susunduan niya ito sa paaralan. Gayunpaman, bandang 5:00, tumunog ang telepono ni Winifred na may tawag mula sa guro ni Blair. "Hello, ikaw ba ang mother ni Blair?" "Ako ang guro ni Blair, Teacher Chin. Kaninang hapon." Habang nakikinig siya sa guro ni Blair sa telepono, nanginginig ang katawan ni Winifred at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Matapos mag-sorry kay Teacher Chin at mangakong pupunta siya kaagad, in-end niya ang tawag. "Anong nangyari, asawa ko?" Nang mapansin ang pagbabago ng ekspresyon ni Winifred, kinabahan si Tear. From her face alone, sinabi niya kung ano ang nangyari. "Abby, teacher yun ni Blair. Nakipag-away daw si Blair sa isang bata sa school at binugbog siya ng husto kaya nadala siya sa ospital," gulat na sabi ni Winifred. "Ano?" Agad namang tumayo si Tear. Ang una niyang reaksyon ay imposible. Si Blair ay isang mabait na bata, paano siya nakipag-away sa ibang mga bata sa paaralan? Isa pa, 6 na taong gulang pa lang siyang batang babae, paano niya kayang bugbugin ang isang estudyante hanggang sa madala ito sa ospital? This is not a mistake, right? Hindi makapaniwalang tanong ni Tear. Sumagot si Winifred, kung ito ay isang pagkakamali, hindi natatawag ang guro ni Blair. "Abby, nasa ospital na ang estudyanteng iyon, tere na at tingnan mo. Nandyan din si Blair," sabi ng guro na wala siyang sugat. "Okay," sang-ayon ni Tear. Agad namang bumaba ang dalawa. Gaya nga ng sinabi ni Winifred, nanlamig ang ugali ni Helen at hindi na siya nakikipagtalo kay Jacob. Sa sandaling ito, si Helen ay naghuhugas ng mga pinggan, habang si Jacob ay naglilinis ng mesa. Napansin ni Jacob na nagmamadaling bumaba sina Winifred at Tear. "Saan ba kayo pupunta?" tanong niya sa nagmamadali. "May nangyari kay Blair sa school, pupunta kami ni Tear ngayon," maikling sagot ni Winifred habang nagmamadali. Nakaramdam si Jacob ng kabog sa kanyang puso, na sinundan ng gulat. "Anong nangyari, Winifred? Anong nangyari kay Blair sa paaralan?" Noon lang, lumabas si Helen sa kusina at nagtanong, "Anong nangyari kay Blair, may nangyari ba?" "Dad, Mom, huwag mo muna kaming tanungin. Mabuti si Blair, nakipag-away lang siya sa kaklase niya. Papunta kami ngayon para tingnan. Mas mabuti dito na lang kayo at manatili sa bahay, huwag nang magtalo." Hindi masyadong nagpaliwanag sa kanila si Winifred dahil nagmamadali siya.
Siya at si Tyr ay agad na umalis ng bahay sa pinakamabilis nilang makakaya, sumakay sa kotse, at nagmaneho patungo sa ospital na sinabi sa kanila ng guro ni Blair. Sa sandaling ito, sa waiting area sa labas ng silid ng ospital, naayos na ang mga sugat ng kaklase ni Blair. Siya ay isang maliit at matabang bata na nakasuot ng salamin, at sa kabila ng pagkakabalot ng kanyang ulo sa mga benda, mukha siyang masaya. Nandoon din ang nanay ng matabang bata. Mataba din siya, pero may aura ng mayamang babae sa paligid niya. Kabanata 759. Ang sitwasyon ay walang katapusan. Sa sandaling ito, mukhang galit na galit ang babaeng nasa katanghaliang gulang na iyon. Siyempre, magagalit ang sinumang ina kapag nataman ang kanilang anak. Little treasure, anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Nahihilo ka ba? Tanong niya sa anak niya. Nang makita niyang natatakpan ng benda ang kanyang anak ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Tumango si Little Treasure. Mama, masakit. Yung little brat, balatan ko siya ng buhay. Galit na tumayo ang medyo may edad na babae at naglakad patungo sa waiting bench, kung saan nakaupo sina Blair at Teacher Chin. Dahil alam niyang may nagawa siyang mali, mukhang takot na takot si Blair. Namamaga ang mata niya, halatang umiyak siya. Nang makita ang middle-aged na sumusugod sa galit na parang gusto niyang suntukin si Blair, agad na tumayo si Teacher Chin para pigilan siya. Magulang ni Little Treasure, huwag kang padalos-dalos. Umalis ka nga sa harapan ko, galit na sabi ng babae. Naglakas loob ang batang iyon na saktan ang anak ko, sisiguraduhin kung magbabayad siya. Nanay ni Little Treasure, please stop. Normal lang ang pagtatalo at away ng mga bata, please calm down. Calm down. Paano ako kakalma? Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang taba ng katawan niya. Ang ulo ng anak ko ay nahati sa maliit na brat na iyon at mayroon na siyang malaking peklat, paano ako kakalma? Also, tell me, how do you kindergarten teachers operate? I have not dealt with you yet. The kindergarten must pay for this. You little brat, how dare you hit my son? Dali sabihin mo sa mga magulang mo na pumunta dito, I wanna see kung anong klaseng barbaric ang mga tao para palakihin ang isang walang pinag-aralan na batang ligaw na tulad mo. Sabihin mo sa mga magulang mo na simulan mo nang ibenta ang bahay nyo. Ang mga bayad sa medikal ng Little Treasure ay napakamahal na kailangang magbayad ng higit sa $100,000. Si Blair ay isang 6 na taong gulang pa lamang na bata, hindi niya maintindihan ang sinasabi nitong nasa katanghaliang gulang na babae. Gayunpaman, siya ay napakasama, kaya't ang isang takot na si Blair ay dahan-dahang umatras sa isang sulok at nagsimulang umiyak. Ang babae ay karapat-dapat na magalit, ngunit ang paraan ng kanyang pagsisikap na harapin ang sitwasyon ay masyadong over the top. Nanay ni Little Treasure, ang sitwasyong ito ay pag-uusapan ng mahinahon at mapayapa pagdating ng kanyang mga magulang. Huwag po kayong padalos-dalos. Umalis ka nga sa harapan ko. Malakas na tinulak ng babae si Teacher Chin sa lupa. Kilala mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ay hindi maliit na bagay. Bakit hindi pa dumarating ang mga magulang ng brat na ito? Kailangan ba nilang magpadala ako ng mga magsusundo sa kanila? Kung hindi sila dumating kaagad, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Habang nagsasalita, lalo siyang nagagalit, to the point na inilabas na niya ang kanyang phone para tumawag. Siya ay kumikilos tulad ng isang gangster leader. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng silid. Pumasok sina Tyr at Winifred. Mga magulang ni Blair, nandito na kayo, sabi ni Teacher Chin. Sa wakas, agad na lumingon sa kanila ang nasa katanghaliang gulang na babae. Hindi man lang niya tiningnan ng maayos kung sino sila bago itinuro ang kanyang daliri kay Winifred at sinimulan niyang pagalitan, paano niyo tinuruan ang anak niyo? Paano ka magkaroon ng ganyang barbaric wild brat? Tingnan mo kung paano tinalo ng iyong munting brat ang aking Little Treasure. Let me tell you, today's matter is not over. Kumunot ang noo ni Tyr. Gayunpaman, dahil ang kanyang anak na babae ang unang nagkamali, hindi siya nag-react sa babae. Kahit na hindi ipinaliwanag ang proseso kung paano ito umabot sa ganitong sitwasyon, elegante at magalang na sinabi ni Winifred, I'm sorry, I'm very sorry. Kasalanan ko kung hindi ko napag-aral ng maayos ang anak ko. Babayaran ko ang anak mo sa medikal na bayarin, mangyaring huwag magalit. Hindi magiging sapat ang pagbabayad lang ng mga medical bills niya. Hindi ganoon kadali. I tell you.
Biglang napagtanto ng nasa katanghaliang gulang na babae kung sino si Winifred sa kalahati ng kanyang pangungusap. Nataranta, agad siyang nautal, President Zia. Ang mayabang na babae kanina ay biglang nawala at naiwan sa pwesto niya ang isang gulat na babae. Kilala mo ako? Tanong ni Winifred. Sumagot kaagad ang ina ni Little Treasure, oo, syempre kilala kita. Ikaw ang presidente ng Autumn Field Group, President Zia. Ang aking. Ang asawa ko ay nagtatrabaho doon, siya ang direktor ng disenyo ng isa sa mga sub-kumpanya sa ilalim ng Autumn Field. Napagtanto niyang nag-overboard siya kanina, mabilis siyang humingi ng paumanhin, I'm sorry, President Zia, masyado akong nagmamadali kanina. I didn't know it was your kid. I'm sorry, really sorry. Ang biglaang pagbabago ng ugali niya ay natulala kay Teacher Chin, habang si Tear naman ay tahimik lang na tumabi. Pagtingin sa direksyon ng pader kung saan nagtatago si Blair sa takot, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Gayunpaman, bukod sa sakit, nakaramdam din siya ng galit. Hindi lamang siya nagalit dahil ang nasa katanghaliang gulang na babae ay hindi gumagalang sa kanyang pamilya, mas nagalit siya na ang kanyang anak na babae ay nakabangga ng isang tao. Isa itong masamang senyales. Nang makita ni Winifred ang pagbabago ng ugali ng kabilang partido, nakaramdam siya ng ginhawa. Gayunpaman, ayaw niyang gamitin ang kanyang posisyon para mangapi ng iba, kaya humingi pa rin siya ng tawad, I'm really sorry, my Blair was bad and hit your kid. I apologize to you. Lahat ng medical bills ng anak mo ako na ang bahala. Kung hindi ka pa nakontento, I can transfer him to a better hospital. Hindi. President Zia, ayos lang. Ang mga bata ay madalas na naglalaro at nagtatalo, ang pagkakaroon ng mga pinsala ay normal. Walang masama. President Zia, tingnan mo, maliit lang ang sugat ng Little Treasure ko, hindi naman malaki. Hindi mo na kailangan pang istorbohin. Ako na mismo ang magbabayad ng medical bill, maliit na halaga lang yan. Tiyak na alam ng babaeng ito kung paano makibagay at samantalahin ang sitwasyon. Kanina, kasing laki ng alupihan ang peklat ng kanyang anak, pero ngayon ay kasing sima lang daw ng langgam. Medyo nagabala pa, lumapit si Winifred sa matabang bata at nagmamalasakit na nagtanong, bata, masakit pa ba? May talent din itong batang matabang bata. Kanina, sinabi niya sa kanyang ina na sobrang sakit, ngunit ngayon ay umiling siya at sinabing, tita, ayos lang ako. Nagkaroon lang ako ng konting argumento kay Blair. Wala lang. Kabanata 706 na po. May mali kay Blair. Sabihin mo kay tita kung may sakit ka okay. Tita, ayos lang po ako. Sa sandaling ito, tumingin si Winifred sa direksyon ni Blair, nakita na lamang ni Tear na naglakad na si Tear papunta sa kanilang anak. Galitang nakasulat sa buong mukha niya, tanong ni Tear, Blair, anong nangyayari, bakit ka may nataman? Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Blair na kausapin siya ni Tear sa ganitong tono. Kinilabutan siya nito. Ano ang malalaman ng 6 na taong gulang na bata? Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon, napaluha siya. Sabi ni Little Treasure, kapag isilang na ni nanay ang kapatid ko, hindi na ninyo ako gugustuhin. Sinabi ko na hindi ako itatapon ni na tatay at nanay, ngunit paulit-ulit na sinasabi ni Little Treasure na gagawin mo. Buho. Ayoko na ng kapatid, kasi once na magkapatid na ako, hindi na ako mamahalin ni dad at mom. See? You guys are even being so fierce to me now. You don't mahalin mo pa ako. Lumambat ang puso ni Tear nang umiyak si Blair, at sa sinabi niya, naging awkward ang atmosphere sa ospital. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit natama ni Blair ang Little Treasure. Lahat ng iyon ay dahil sa kadahilanang iyon. Hindi ito kasalanan ni Blair. Napakasensitibo ng mga bata sa ilang bagay, kaya kasalanan ni Little Treasure ang pag-trigger kay Blair. Siyempre, hindi rin masisisi si Little Treasure dahil bata pa lang siya at walang alam. Blair, don't cry. Okay. Don't cry. Lumambat ang puso ni Tear, hindi siya nangahas na magkaroon ng mahigpit na ekspresyon sa harap ni Blair. Pinuhat niya ito at sinabing, bakit hindi ka magugustuhan ni na tatay at nanay? Kahit magkakaroon ka ng kapatid, mamahalin ka pa rin namin. Blair, huwag kang mag-isip ng ganyan. Ramdam ni Blair ang init ni Tear sa kanyang yakap at tumigil sa pag-iyak. Dad, hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari. Hindi ko napigilan.
Alam kong hindi tama ang paghampas sa isang tao, hindi ko kailanman ginustong tamaan ang Little Treasure ngunit hindi ko ito makontrol. Hindi makontrol. Nakaramdam si Tyr ng kabog sa kanyang puso. Nagtatakang tanong niya, Blair, ano ang ibig mong sabihin na hindi mo ito makontrol? Umiling si Blair. Dad, hindi ko rin alam. Hindi ko matindaan kung ano ang nangyari noon, pero ang init. Biglang naramdaman na parang may nangyari, gusto ni Tyr na mag-usisa pa, ngunit si Blair ay nagsimulang umiyak ng husto. Gulat na gulat pa rin ang ama ni Blair na si Blair. I think it's better not to ask her anymore, she's too young, agad na sabi ni Teacher Chin. Sige. Tumango si Tyr. Teacher Chin, pwede mo bang sundan kami? Gusto kitang makausap ng personal. Sige. Ibinaba ni Tyr si Blair at kumaway kay Winifred. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid kasama si Teacher Chin na nakasunod malapit sa kanya. Ama ni Blair, huwag mong sisihin si Blair dahil dito. Ang puso ng isang bata ay bata pa at wala pa sa gulang, hindi niya matukoy ang tama sa mali. At saka, ito ay dahil ang kanyang ina ay buntis. Ang pagkakaroon ng pagtuturo sa maraming mga bata, nakita ko ang sitwasyong ito dati. Kapag ang kanilang mga ina ay malapit ng magkaroon ng pangalawang anak, ang mga bata ay kadalasang nakakaramdam ng isang surge of emotions. Kaya, kapag libre na kayo, mangyaring subukang gumugol ng mas maraming oras kay Blair at mas kausapin siya. Ang ganitong bagay ay kailangan lang pag-usapan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga psikolohikal na pasanin. Tumango si Tyr. Salamat, guro, isa-isip namin iyon. Gayunpaman, hindi kita hinayla sa tabi para pag-usapan iyon. Natigilan si Teacher Chin. Then, what are you trying to say? Tanong niya. Ang buong proseso ng sitwasyong ito, ano nga ba ang nangyari? Tanong ni Tyr. Hindi maintindihan ni Teacher Chin kung bakit biglang naging seryoso si Tyr. Ipinaliwanag niya, nag-uusap sina Little Treasure at Blair tungkol sa pagkakaroon ng pangalawang anak ng kanyang ina. Pagkatapos, nagtalo sila, at dahil hindi matatag ang emosyon ni Blair, nataman niya ang Little Treasure. Napadpad siya sa isang mesa. Walang kalakihan iyon, ama ni Blair, hindi mo kailangang mag-alala. Gayunpaman, umiling si Tyr. Teacher Chin, nandoon ka ba sa event? Hindi. Umiling din si Teacher Chin. Then, may surveillance camera ka ba sa classroom? Oo, ginagawa namin. Dalhin mo ako para tingnan ang footage. Ano? Sa kabila ng hindi niya maintindihan ang kahilingan ni Tyr, hindi ito tinanggihan ni Teacher Chin. Pagkatapos ay bumalik sila sa silid at nakipag-usap kay Winifred at ina ni Little Treasure, ipinaliwanag ang sitwasyon. Hobby, bakit kailangan mong tingnan ang footage? You are being weird, what's going on? Agad na tanong ni Winifred. It's nothing, my wife, I just need to take a look. You stay here at ayusin ang sitwasyon. Sige. Hindi na nagtanong si Winifred at tumango. Tungkol naman sa matabang mag-inang anak, mula nang malaman nila ang pagkakakilanlan ni Winifred, hindi na sila naglakas loob na magsalita. Pagkatapos ay nagmaneho si Tyr papunta sa kindergarten at nakita ang footage ng silid-aralan ni Blair, na nagkataon na nakatutok sa Blair at Little Treasure's conversation. Sa panunood nito, nakita ni Tyr ang katawan ni Blair na nanginginig saglit bago niya itinaas ang kanyang mga kamay at itinulak ang maliit na mataba. Sa isang tulak lang ay parang natapon siya at tumama ang likod ng ulo niya sa gilid ng mesa. Ang tagal ng buong footage ay halos 20 segundo lamang, ngunit paulit-ulit itong inuulit ni Tyr. Habang pinagmamasdan niya ito, mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Nagtataka si Teacher Chin kung ano ang iniisip ni Tyr, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong. Sa huli, pagkatapos lamang mapanood ang footage ng mahigit 30 beses ay tumayo na si Tyr. Sige, yun lang? Teacher Chin, sorry sa abala. Huwag mag-alala, ama ni Blair, ito ang dapat nating gawin. Kung gayon, mayroon ka pa bang kailangan? No. Umiling si Tyr. Kung may request ang kaklase ni Blair, you can let us know. Since this was really Blair's fault, we will take full responsibility. Sige, tatay ni Blair. Habang naglalakad si Tyr palabas ng kindergarten, napuno siya ng hindi mapakali na pakiramdam. Sa kanyang ulo, patuloy niyang ni-replay ang eksena kung saan itinulak ni Blair ang maliit na mataba. Ang bahagyang panginginig na mayroon siya ay hindi napapansin ng mga normal na tao, ngunit nakita ito ni Tyr sa unang tingin.
Gayun din, si Blair ay isang 6 na taong gulang na maliit na batang babae. Sa lohikal na pagsasalita, sa kanyang lakas, imposibleng itulak ang isang taong tumitimbang ng higit sa 50 kilo. Gayunpaman, hindi lamang nagawang itulak siya ni Blair, ginawa niya ito ng may napakalakas na puwersa at epekto, sapat na para matumba siya. Ito ay hindi lohikal sa lahat, ito ay hindi isang bagay na isang 6 na taong gulang na maliit na batang babae ay maaaring gawin.